Ayan mga lods, dito na naman tayo sa ating mga ibon. Ayan, 11 yung itlog, 4 na yung napipisa mga lods. Ayan, itlog niya lahat yan mga lods, wala akong pinaposter dyan. Ayan, tingnan natin kung mapisa niya lahat sa gitna ng init ng summer na to mga lods. Let it, bang, bang. Ayan, laging magandang araw mga lods sa ating lahat. Ayan, ayan, habang nagro-rolyo yung camera at pinapakita ko yung mga inakay natin mga lods, ano muna, banggitin ko yung mga sumali na mga lods. Ito sila: Vincent Binyarao, 12 entry, bali 300 yun mga lods. Alex Canlas Marcelino, 4 na entry. Joe Maricadjao, 4. JF Cruz, 4. Romeo Ascaraga, 4. Densky Paracali, 4. Romel Dizon, 4. Calixto Alibango Jr., 4. Tapos ito yung huli, si Marky Amsedel, yan, 4. Yan, shoutout sa inyong lahat mga lods. Tapos yung mga hindi pa sumasali dyan, sali na kayo mga lods para hindi na abutin ang katapusan ng April to mga idol, para maibola na natin. Yan, yan, balik na tayo sa yung nga palang yung Gigas, yan ipa-plus ko na lang dyan siguro mga lods. Ayan mga lods, andyan yung Gigas natin para hindi kayo maligaw ng landas, kasi may naliligaw ng landas minsan doon sa lumang Gigas sila entry. Okay mga lods, sana sumali kayo para maano natin to, tapos ipahinga na natin. Ayan, nakikita nyo yung mga inakay natin, kahit sa kabila ng sobrang init mainit pa rin silang namimisa mga lods. Totally yan 5 yan, tapos yung isa di 6, tapos yung isa 4 na napisa di 10. Hindi ko pa pala nailagay dyan yung dilaw, si Lutino, bali yata yung 3 na yung napipisa niya. Kaya yun mga lods, tapos may mga nangingitlog pa. Totally yung dyan, yung isa lang itlog, tapos chinyek ko puro infertile na. Total medyo malaki na, may ka-size yung inakay. Inalis ko, pinaposter ko, tapos pinalitan ko yung yung breeder, yung hen. Pinahinga natin, tapos sinalang natin yung dati natin breeder na napahinga na rin naman yun na medyo matagal na rin. Kaya yan, binalik natin, pinaris natin dun sa double factor na dominant 5 mga lods. Ayan, so ngayon mga lods, yun lang yung natin siguro, yung ating update sa mga ibon. Tapos habang nagsasalita siguro ako, baka bilugan ko. Lang ito mga lods, wala tayong layong mamahiya o pa man, wala, yun. Yung sa atin kasi nagbablog tayo, kung lang yung sa tingin ko, ito sa tingin ko lang ewan ko lang sa tingin ng iba o kayo, yun, patungkol doon sa yellow face, di ba kasi nga nag-comment yung madugtong ko lang to para kasi naman kalayaan naman natin sabi ko nga sa inyo nung araw, matagal na rin, total ibon mo yan, di ba kagaya yung usapang rainbow, kung tawagin mo ng rainbow yan, sa'yo naman yan, siguro wala na silang doon, kasi ibon mo yan ngayon, lang doon, pagdating sa kung magbebenta ka, kailangan titingnan mo rin yung bebentahan mo, kasi yung iba hindi tinatanggap na rainbow pag medyo pa. Pero gaya nga nasabi ko, pagdating sa ganyang usapin, medyo may kaguluhan, kasi merong ayaw tumanggap, meron tumatanggap. Pag medyo may bahit ng konti
Pero sa mga nagsusuri talaga na yung sa libro rin, tsaka yung napapanood ko rin iba, tinatanggap talaga nila na may percent yun. Kaya lang, hindi yun ang topic natin mga lods, na ano ko lang yun. Ginawa ko lang comparison. Ngayon, ito yun, sa yellow face naman, yun nga. Ulitin ko, wala tayong layong mamahiya o ano pa man. Ano lang sa atin, pagpapag lang, vlogging lang, para lang, nasa may ibon pa rin yun. Kung tanggapin niya o hindi. Ganito yun mga lods. Siguro habang nagsasalita ako, yan, nakikita niyo yung mga ibon ko, di ba, no? Gaya na sabi ng ating kalods na yung golden face daw, sagad sa batok. Hindi ako nagkakamali, ano? Sabi niya, yung yellow face, sa ano lang, sa yung mukha lang talaga, tsaka sa may hood. Sabihin nyo, sa may ilalim ng baba. Ano yun, ayan, habang nagsasalita ako, makikita nyo dyan, siguro baka bilugan ko. Kasi siyempre, pag mga ganyang may nagko-comment sa atin, nako-conscious tayo. Kasi ayaw naman nating ipilit yun sa atin kung mali naman, di ba mga lods, pangit yun. Kailangan kung, bagay, minsan ako kahit tama ako, hindi ko pinipilit pag ayaw tumanggap. Parang ano lang naman yan ayoko naman yan pero gawin kong halimbawa si Mang Kanor. Yan, kilala niyo si Mang Kanor, di ba, no? May manugang kong kamote, ayun, walang katwiran sa buhay yun patay ang katwiran doon mga lods. Ayoko na may kumpara yung kalods natin sa kanya kasi ibang usapan yun, yung sa kanya kasalanang nakamamatay. Yan. Yung kay lods naman maaaring miss info lang, di ba, no? Lods, hindi kita babanggitin pangalan, pero sana sana wag kang ma-open. Lang naman to, pagtutuwid sa ating mga mag-iibon, pero ako natitiyak ko marunong kang tumanggap ng na tama at saka mali. Ngayon, nasa atin pa rin mga lods, hindi lang naman ito, magsasalita na akong general. Nasa atin pa rin ang opinion. Diba, no? Kasi ako bago ako rito, pag naman mali, tinatanggap ko mga lods. Kaya lang dito, na-conscious ako, tinignan ko yung mga ibon. Inisa-isa ko yan mga lods. So, lumalabas, yung yellow face at saka golden face. Merong golden face, lagpas sa ulo, sa batok. Yan. Yellow face, lagpas sa batok. Meron ding golden face, lagpas din sa batok mga lods. Di ba, no? So, dun naman sa mukha lang, tapos sa hood, meron din ganun. Yellow face, hanggang hood lang. Sa batok, wala. Yellow face yun. Ganun din sa golden face, mga lods. Siguro may mga ibon diyang marami, alam yan. Kasi yun ang batayan kasi yung pagiging golden niya, di ba, no? Sabihin nyo, kaya tinawag na golden, medyo dark siya kakaiba. So, sa madaling salita, matotal ganito. Ang batayan doon, dark yellow at saka light yellow. Yan, o kaya yellow lang. Kaya yellow face, golden face. Wala, matama kong tingnan mga lods, talaga, merong lumalampas na batok na may golden face, merong yellow face. Meron naman sa mukha lang, tapos sa hood, meron din golden face, tsaka yellow face mga lods. Kaya, yun, paano nangyari yun? Kasi yan, marami ng mutation. Siguro yung batayan ni lods, mga old mga old conventional na, parang yung paggawa ng rainbow dati, old conventional. Pero ngayon, gagawa ka ng rainbow sa ibon, shortcut meron. Yun nga yung mga spangle. Tsaka napakabilis kasi nga, nasalina na ng mga bloodline yan. Kaya ang bilis. Kasi nga magugulat ka, may rainbow Parang ako, nakapagpalabas akong rainbow wala naman akong dati wala naman akong mga ganyang ibon. Ba't nakapagpalabas, diba? Hanggang sa dumami ng dumami, mga lots. Yun, hanggang nagiging puro siya. Pero hindi ko na tinatawag na rainbow kasi
Maganda yung rainbow mga lods, sa totoo lang. Kaya lang ano, sa akin, kasi kanya-kanya tayong gusto eh. Mas bet ko yung mga dominant 5 mga lods. Yan. Tsaka yung wild type. Yan, meron na akong wild type dyan. Yan. Mas bet ko yun. Kasi kanya-kanya naman tayo ng gusto sa ibon mga lods, diba? Lahat yan maganda. Lutino, yan, Cremino, yung white bull, di ba, no? Yung white Lutino, maganda yan eh. Yan, mga albino na yan. Pero siyempre, may kanya-kanya tayo, ano, favorite, kumbaga. So, ngayon, balik tayo dun sa, ano, sa yellow face, tsaka, ano, yun, ganun lang yun, mga idol. Kaya nagkaroon minsan, yellow face siya, pero, ang ano niya, kasi ang sabi ni idol, ano eh, yung golden face daw, lampas sa batok. Hindi eh, parehas eh. May golden face lagpas sa batok, may yellow face lagpas sa batok. May yellow face hanggang hood lang, sa mukha lang. Tsaka golden face, yellow face, o ganun, nakita na yan. Sa mukha lang, tsaka sa hood lang. Parehas sila eh, kasi kaya nagkaganyan. Marami ng mutation yung golden face mga lods. Tingnan nyo sa rainbow. Di ba no? Hanggang mukha lang. Pero sa mga opaline minsan lumalagpas. Sa mga dilute yan, lumalagpas yan. Di ba, no? Sa mga ibang ano, dominant. Lalo na yung double factor. Oh, meron kasi ako rito kaya napagbabatayan ko siya mga lods. Ayan, ganun yan mga idol. Siguro, ano, ganito na lang. Baka may ibang batayan si idol, eh, okay lang naman yun, lods. Kaya lang ako kasi general yung ano ko eh. Yung batayan general. Yan, parang yung ano na yan, yung rainbow. Pag i-general mo kasi yan, may percentage. Ngayon, kung gusto mo lang talagang rainbow, wala yung ano yan, walang percentage. As in rainbow. Kaya lang, ano ko naman doon, kung mapunta tayo sa rainbow, ano, hindi mo kaya magpalabas ng rainbow sa isang buga lang. Yun yung point kasi ron mga lods yan. Hindi mo kayang ilabas ng isang bugahan lang yan. Kasi may process. Kaya nga aabot ka sa 100% eh. Hindi ako nagkakamali nung binasa ko yung ano niya. Ito hira yung libro niyan eh. Ano yan eh. Nung inano ko yun, nung ina-analyze ko o ni-research ko, hanggang 4 hanggang 5 salin yun. 100% na siyang rainbow. Ang tagal nun. Pero bibilang ka ng ilang buwan, no? Eh kasi kung magpa-project ka, yun lang yung gamit mo na ibon. Matagal siya. Kaya minsan, nung unang labas niyan, mahal. Pero ngayon, naging talamak na. Tsaka, doon nga nanggaling yung spangle eh, nung nagbubuo sila ng rainbow eh. Nagkaroon ng mga spangle yan, mga dilute na yan kasi nga nalulusaw na yung kulay niyan eh. Yun hanggang sa nawala yung itim, nagiging clear wing, di ba, no? Kaya minsan nagtataka ka, sabi nung ano, FPG daw hindi raw rainbow. Eh punta ka nga sa pet market, yung tindang rainbow ro, puro FPG karamihan eh. Di ba, no? Mga bio rainbow, tingnan nyo kung hindi tama yung ano. Punta kayo sa mga pet market. Ano yun? Depende na lang siguro mga lods sa pagtanggap. Maano ko lang kasi baka maguluhan yung ano, kaya ko lang naibalik tong topic na to. Baka maguluhan yung mga kalods natin na mamaya ano, hindi nila maintindihan ano ba yung mutation na yun, di ba, no? Kasi tayo sa sabi ko nga pang UV to eh, kaya bine-basic ko lang eh. Basic lang. Kasi kung lalaliman mo yan, malalim yan, lods. Kagaya nung ano, kung ako titingin, tingnan mo ha. Opaline, Spangle, Dominant Pied. Meron yan. Kung lalaliman mo. Yan ha. Paano nangyari yun? Nagaling siya sa Opaline. Tapos na-dilute, halimbawa. Diba, no? Tapos naging spangle. Nalagyan na ng spangle, oh.
Naging dominant na. Nag-halo-halo kasi yan eh. Kasi nangyayari sa ibonan ko yan eh. Tapos naging double factor na. Pero may dugong opaline nyo. Kaya tinatawag, kung kukunin mo yung uugatin mo yan, yun ang tawag dun. Kaya lang, pag iso-shortcut mo lang kasi, ang tawag dun, dominant 5, double factor. Ganun lang. Yan, no? Ganun lang yung yung pinopoint ko ron na yun, kung uugatin mo, may mga dugo yan kasi, may mga bloodline. Kaya napaka-importante nun, mga lods. Bagamat napaka-konti ng nito, siguro balang araw dadami yung niyan, yung mga patong-patong na yan yung mutation yan baka balang araw kasi alam ko may nagpo-produce ng rainbow red eye Ngayon sabi ni Sir Gio dati na kung meron daw rainbow red eye parang nung pagkasabi niya alam ko kaagad wala pa yun kasi wala pa akong nababasang ganun. Kahit sa mga video parang wala pa. Kung meron man siguro mga peke lang yun, mga lods. Ang totoo yung black budgie alam ko wala pa sa Pilipinas Kung meron man sa Pilipinas niyan, mga mayayaman lang meron nun, mga lods. Mga mamahaling ibong kasi yan. Mahirap ang mutation Ganun yan, mga idol. Tsaka maselan kasi yan pag mga ganyang rare, Mahirap ipalabas sa bansa nila. Pero sa India, laganap yan. Alam ko sa India, napakarami yan. Dahil yung pinapanood kong may mga black budgie, Indian yun So, ganun lang yan mga idol na minsan, mayroong nagre-request, Lods, si topic mo to. Alam ko, walang ganung mutation. Kaya sinasabi ko kagad, wala pang ganun, Lods. Diba, no? Pero malay nyo, pagdating ng araw, magkaroon din ng ganyan. Diba, mga Lods, Kaya, yun lang yan, mga Lods. Kaya sana, si Idol, sana, Lods, huwag kang ma-open. Hindi ko na mamanggitin pa nga, pero sana, na-open din kasi tayo naman mag-iibon pare-parehas. Yun, darating din sa punto na, na, hindi ko lang kung veterano ka o UB, Ako lang kasi, mga idol, teki ako masyado. Ganyan yung teki. Masyadong, kung idadaan mo sa masyadong ma-research o maurirat, kumbaga sa Tagalog, Kaya pag nagkamali ako, may binanggit. Parang may, hindi ko lang kung binanggit nung kalots na Calamite. Kasi may napanood ako, skull, as in bungo, di ba, Kaya tama naman, yung sinasabi niya, sakto doon sa, kaya ang intindi ko daw talaga, tama yun, kasi sabi niya, Calamite, Ang pala, Calamite. Nung yun, ni-research ko, nag-research ayun, lumalabas nga na hindi bungo, iskali yan. Although rin yan kung titingnan mo talagang ang target na sa bungo Calamite nga lang ang niya. Sabi niya, Lods, hindi Calamite. Ayun, tinanggap natin yun kasi talaga namang nung tinignan kong maigi sa tama naman na mas laganap yung Calamite kesa sa Skullmite yung bungo. Pero kung totoosin yun ang target talaga nun yung Calamite na yan, yung skull, yung bungo ng kasi may nagpaliwanag niyan yun nga yung ginawa kong batayan. Kaya lang siyempre kung mo nahati yung opinion doon, so tinanggap natin yung ng kalots natin kasi tama naman pares tama naman yung kaya lang mas tama si Lods, kaya tinanggap natin yun. Ganun lang tayo sa channel na to mga Lods. Ngayon kung kagaya ng diba sabi nga nila, Lods, walang walang percentage sa sa rainbow ayun lang, kakaproblema tayo ron. Kaya minsan ayoko nang i-topic yun kasi ang payo ko na lang sa mga ganyan, mag-research ka tapos manood ka ng mga patungkol sa rainbow yan.
Baka sakali makumbinsi ka kasi may mga paliwanag sila ron. Ano yun? Scientific talaga yun kasi ganun yun. Dapat ano tayo mga lods. Hindi naman lagi ano. Dapat lagi tayong ano, bawa, at least science, batayan natin, at least man lang 70% science, di ba, no? 30% jokes. Yun lang, bibiro lang mga lods. Ibig sabihin dapat ano, at least may batayan mga lods. Di ba, no? Although sa ganyan talaga, hati ang opinion dyan eh. Nahahati. Hati-hati yung opinion. Kaya nire-respeto natin yun mga idol. So siguro yun lang mga lods. At pasensya na siguro kung may na-open. Pero sana wala. Kasi sabi nga, buksan lang natin yung ano, yung mind natin, no? Yung kaisipan natin. Makikita mo yung point eh. Ako kasi ano eh, lalo na ako actual kung tinitingnan yung mga ibon. May ano yun, may batayan talaga. Di ba, no, mga lods na. Siguro yun lang mga idol. Ngayon kung sa tingin nyo mali ako, nasa inyo yun mga idol. Wala naman akong ano. Yung sa akin, kung ano lang yung nabasa ko, napanood, actual na nasa ibon ko, ayun lang yung ko sa inyo para yung mga medyo hindi pa masyadong marunong kahit pa paano matuto mga lods. Okay mga lods, at dito muna tayo at maraming salamat. Pasensya na kung medyo may na-open ng konti, sana wala mga lods. Okay mga lods, maraming salamat. Bye bye.